Magandang umaga po sa kanilang lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating special episode ng ating program, ang Tipon-Tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamahalaan at ng mamamayan. Ngayong araw po mga kaibigan ay makakasama po natin ang buong pwersa po ng Professional Regulations Commissions at atin po silang samahan sa kanilang 502nd year anniversary ng Philippine Professional Regulation Commission. And ngayon mga kaibigan ay bibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga bisita para po ipakilala. No? At tayo po ay live sa ating Facebook page, ang PIA Cagayan Valley, as well as our provincial pages, ang PIA Cagayan, Isabela, Batanes, Nueva Vizcaya at Quirino, at maging sa ating mga partner carrier stations, ang RBC Cable, ang Northern Bulletin, Bombo Radio, DWPE, Radyo Pilipinas, FMR Radio, at maging ang iba pang partner stations. Ngayon hapon po mga kaibigan ay kasama po natin ang Regional Director po ng PRC Region 2, si Sir John Alilam, at buong pwersa po sila ngayon mga kaibigan dito po sa ating studio upang ibahagi po sa atin kung ano nga po ba ang inihanda ng PRC na activities kaugnay nga po ng kanilang pagdiriwang ng 52nd year anniversary po. And before that, nais po natin nga ipakilala kung sino-sino po ang ating makakasama ngayong hapon sa pamamagitan po ni Sir Arnold Melad. Sir, good morning po, and pwede po bang ipakilala sa atin, sir, kung sino-sino po ang ating makakasama ngayong hapon? Yes, Jean, maraming salamat. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Sa kadahilanan ito po ay kahilingan ni Binibining Jean, ay ito po ang aking unang gawain for this afternoon. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating mga panauhin dito po sa ating Tipon-Tipan. Nandito po sa pamamagitan po ng pamumuno ng ating OIC Regional Director, Ginoong Juan Alilam Jr. At siya po ay may pagbati para sa ating lahat. Yes, magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na kay Director Angeli Mercado. Kunin ko rin itong pagkakataon na batiin siya sa kanyang pagkapasa sa Career Executive Service second stage examination. Congratulations, ma'am. Good afternoon po sa ating lahat, sa ating mga televiewers, sa mga nasa Zoom, at ating mga partner na mga accredited, integrated professional organizations, at sa mga tagapanood na mga professionals. Magandang hapon po sa ating lahat. Yeah. Kasama din natin si ang hepe po ng ating LRD, si Ginang Rowena Anzia. Magandang tanghali sa ating lahat. Yung lahat nandito ngayon at yung mga nakikinig sa atin. It is our 52nd anniversary. Kaya nandito kami ngayon upang ibahagi yung mga serbisyo at mga aktibidades ngayong week na ito for the celebration ng PRC Week. Thank you. Salamat, Weng. At sa kabila po naman ay sa Finance and Admin Division, Dr. Kathleen Mangupag. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat, ang aking pagbati, happy 52nd founding anniversary sa PRC and 2025 Professional Regulation Week as well. And kagaya ng nasabi ni Sir Arnel, ako po si Kathleen Mangupag, ang Officer in Charge ng Finance and Administrative Division with concurrent capacity as Planning Officer of PRC Region 2. And ang tatalakayin ko din po na parte ng aking discussion po by and by ay ang infrastructure development ng PRC Region 2 together with the Offsite Delivery Center, kung ano ang impact nito sa ating serbisyo sa PRC, and lastly yung collection ng ating Region 2. So yun lang po. Maraming salamat po. So buong-buo po yan sa Professional Regulation Commission. Idadagdag na po natin si Ms. Helen Bugina from LRD, at of course si Mr. Jason Tamayaw also from the Office of the Regional Director. Ngayon po ay sundan din natin ang para mabuo ang buong team from the Accredited Professional Organizations po or APO. Nandito po si Engineer Charles Tamayaw, Kalimag, ang Geotechnic Engineer of the Philippines
President, Cagayan Chapter. Sir? Yes, good afternoon everyone. Thank you for inviting us, being a part of the PRC. Happy 52nd anniversary. Well, salamat po sa pag-intak namin together with the hands-on sa PRC. Being the representative of the IPO Region 2 President in behalf of Engineer Lacuanan, salamat po at to continue this camaraderie unification to all professionals of everybody that the GEP is the one who lead all the professions. Thank you and salamat po. Thank you, Engineer Charles. At ngayon po ang aming palagian pong partner from the various APO, ang ating President po ng Psychological Association of Cagayan, Ginang Petty Tobias. Yes, I'm standing in behalf of the Psychological Association of Cagayan Incorporated. Here's truly for in celebration of the 52nd PRC Week celebration. Nandito po kami ngayon upang maibahagi sa komunidad ang kahalagahan ng mental health and well-being. So, malaking bagay po ang aming magagawa upang makatulong, makibahagi sa layunin ng PRC. Thank you so much. Thank you, Madam Petty. And of course, from the PCAP or Professional Criminologists Association of the Philippines, Dr. Shirley Domingo. Sa likod po siya. Yeah, ma'am. Bumati po tayo. Yan, good afternoon po again sa ating lahat. Again, sabi ko kasi nandito na naman ako. And as usual, we are very much willing to share the services of our organization in support to the PRC as our mother organization. So thank you very much. And of course, thank you very much for inviting us here again. And we hope to have a great celebration for this 52nd anniversary. Thank you very much and good afternoon. Thank you very much, Dr. Shirley. At hindi po matatapos, kundi i-introduce po natin from the UAP, United Architects of the Philippines, si Architect Francis Gumabay. Muli, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At bilang po sa chapter po ng United Architects of the Philippines, dito po kami para bumati ng Happy 52nd Anniversary sa PRC po. At nandito rin po kami para ibahagi yung kahalagaan ng arkitekto bilang isang profession sa PRC. Salamat po. Thank you, Architect. And of course, meron din po tayong mga miyembro ng Society of Foresters na sa likod po, represented by some DMR employees. Isang makakalikasang umaga po, ay hapon po sa ating lahat. Forester Mary Ann Lucena, representing the Society of Filipino Foresters Incorporated, Region 2. So maraming salamat po sa pag-imbita sa amin for this tipon-tipan with the PRC. And andito din po kami ngayon para maibahagi kung ano po ang responsibility or the role of the Society of Filipino Foresters, not only po sa ating komunidad, but most importantly po for the role of the SFFI in our environment and for the society as well. Yun lamang po. Thank you very much, ma'am. So, Jean, yan po ang resilient and dynamic APO President and representatives all together with their team ng PRC. Yes, thank you so much, Sir Arnel. At yan nga po, no, as I've mentioned, na full force po tayo and joining PRC in the celebration of their 52nd PRC anniversary. Ngayon naman po mga kaibigan, atin pong alamin mula po sa ating director, no, kung ano nga po ba ang kahalagahan or significance nitong celebration na to sa ating komisyon and of course sa lahat po ng ating mga kaibigang mga professional. Yes, Ma'am Jean. Ang pagdiriwang ng ika-52 anibersaryo ay tanda ng pagkakaisa at pagiging matatag ng buong komisyon sa kabila ng mga makabagong hamon na sumubok sa angking galing,
ng bawat isa sa amin. Patuloy nitong pinagtibay ang hangarin at mga dikaing luminang sa aming mga kakayanan upang saan mang dako ng mundo ay may pagmalaki ang lahing Pilipino. Ito ay sunod sa tema ng ating 52nd anibersaryo na pinamagatang PRC at 52, Pride in Service, Respect for Duty, Commitment to Professional Excellence. Bilang pagkilala sa kanilang pangkahalatang kontribusyon ay naglaan ang Professional Regulation Commission Regional Office 2 sa tulong ng ating mga accredited professional organizations or yung AIPO na palaging sumusubaybay sa amin at tumutulong sa lahat ng aktibidades katulad ng pinakaunang serye ng roundtable discussion na sinadyang ginawa upang matipon-tipon ang mga magkakaibang accredited integrated professional organizations dito sa ating Region 2. Hindi rin pahuli ang ating taunang medical mission, wellness program, bloodletting at tree growing activity. Maliban pa yan sa motorcade, Eucharistic celebration, at ang opening program. Ito ay taunan pong ginaganap sa PRC tuwing meron po kaming week-long activity in celebration of our founding anniversary po. Yes, sir. At katulad po ng ibang mga celebrations na ginagawa po natin, halos everyday ay may mga specific activities po tayo na nilalaan. And for this celebration po ng ating PRC Week, sir, ano po yung mga naihanda po natin at ano po yung mga kaganapan on specific dates, sir? Ang una po na gaganapin bukas po ay yung motorcade at susundan po ito ng Eucharistic celebration. Then sa June 19 po yung roundtable discussion with accredited integrated professional organizations o yung ito po yung organisasyon ng lahat po ng mga officers po ng iba't ibang professional organizations dito po sa region natin, sa Region 2. At susundan po ito ng medical mission at wellness activities and bloodletting. Ito po yung magaganap sa June 20, 2025 dito po sa ating opisina sa PRC Regional Office number 2. And then ang ating culmination activity ay ang tree growing activity. Ito po ay actually magaganap po sa June 25 na itataon po natin sa National Arbor Day. Actually po ang week-long activity ng PRC ay supposedly nag-start po ito ng June 16, mag-end po ng 22 pero ang tree growing activity po natin ay tinataon na po natin sa Arbor Day po, Ma'am Jean. Samantala, upang magbigay daan naman sa kabayanihan ng ating mga kababayan o FW ay patuloy pa din ang programa katulad ng priority lane at pansamantalang pagpayag na makarenew ng kanilang mga lisensya na wala munang isusumiteng mga CPD requirements. Kailangan lamang po nilang magpakita ng patunay na sila po ay nagtatrabaho abroad, katulad ng Certificate of Employment, Certificate of Contract, or Certificate of Employment, Passport, at mga iba pang patunay na sila po ay nagtatrabaho sa ibang bansa. At dito po naman sa lokal, na-extend po yung undertaking, mag-execute lang po ng undertaking ang ating mga profesional para po makapag-renew in case na wala pa po silang CPD credit units. Ayan po yung mga serbisyo ng PRC na ina-extend po natin sa ating mga profesional po. Yes, sir. And sa ating mga media partners, no, kung may mga katanungan na po, pwede din po silang mag-shoot na ng kanilang questions. Sige, unahin po natin si Sir Benji Deiro ng Northern Bulletin. Good afternoon. I don't belong to the government sector, so I'm not aware
of these organizations of professionals. It's my first time to encounter the group, but I would like personally to congratulate the PRC for establishing such group. Now, any of them, pwedeng sagutin ito. So, since the organization, how far have we gone as far as enhancing the professionalism of our members, and ano naman yung may nagagawa natin ng organization sa The Common Man? Thank you. Yes, sige. Sir Arnel, sinong pwedeng unahin natin na ay AIPO na pwedeng mag-share kung how far have we gone as to helping the professionals, the certain professionals on their field? Oh, yeah. Yes, Jean. Firstly, bago nating ibigay kay Engineer Charles yung kanyang ideya or ang kanyang concept po sa mga activities nila, nais nating ipabatid sa ating mga media practitioners na Region 2 na ang PRC po ay isang mandato po ng PRC kasi ang working in partner or collaboration with accredited professional organizations, so that yung mga activities nila on their own ay meron po kaming tinatawag na assistance in terms of yung tulad po ng kanilang mga seminars na naayon po sa kanilang CPD. So that is one of the major na pwede nating maibahagi. But on the part of the APO, may kanya-kanya silang mga contributions for the society. So we'd like to start siguro kay Engineer Charles, please. Salamat, Sir Arnel. Actually, I'm just only representing the President, but with due respect to him, in answering personally actually for that engagement of AIPO, malaking pasasalamat po namin. It's not for our own organization, but then to all organization unite as one. So sa architecture, sa civil, sa GE, or other profession that make us the division of wall. In some other way, there's a one time for engagement that we are unite to engage with the PRC. So kung may problema ang PRC with us also, o may problema kami, we can solve it in a one-stop shop. All professions do hand in hand, meeting with the PRC, one question, it's solved in one answer. Yun po kami na unite. So for us, it is also a one way of camaraderie and unification of all professional organizations. Yun lang po. So that's from the Geodetic Engineers of the Philippines. Siguro from the PAC, or Psychological Association of Cagayan. Ma'am Petty, please. Yes, for the Psychological Association of Cagayan. As to the training of our members, yes, it's really a standing order for us, knowing the number of cases as pictured by our statistics of mental health problems for these years, especially during the time of pandemic. Taas-taas po ng cases natin ng mga mental health problems, depression, anxiety, suicidal ideation, as well as suicides. And so, lalo pa naming naiisip kung gaano kahalaga ang kahalaga ng aming profesyon by empowering our members for training, knowing that we are accredited CPD provider, and as well as one of the major activity of our organization is to train its member. Kaya palagi po kaming may mga meetings, general assemblies, and other sessions that we could enhance or we could lecture on how we go through, especially on the psychological, giving psychological first aid to the community through training of our members as partners also, especially of the OH and other member councils ng mental health. So yun yung una namin, tinitrain po namin ang mga members namin as well to empower also other agencies like DepEd, the ILG, local government units, and especially DepEd as to, in response to the direct
directive of Mental Health Law 11036 na up to barangay level po ang aming pagbaba ng mental health services po. It shall be integrated. So, doon po namin nakita kung paano namin matutulungan ang komunidad vis-a-vis in partnership with our PRC and other member councils ng mental health especially. So, yun po yung aming naibibigay po. Ayan, thank you so much, Doc Petty Tobias. And we'll be listening for more na mga services offered po ng ating mga AIPO. And sir, balikan po natin yung sinasabi po, yung mga naka-line up na activities na sinasabi niyo po kanina to highlight the celebration. And I think meron pong special kayong gagawin sa Batanes as per request ng kanilang area, sir? Ang probinsya ng Batanes ay nakipag-MOA na sa amin para sa regular na conduct ng licensure examination for professional teachers, at ito po ay yearly, regular na po nating gaganapin sa probinsya ng Batanes. Ito ay sa second batch po na conduct po ng licensure examination for professional teachers. At saka dahil nga po ito'y tugon sa malawakang serbisyo karaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay bilang patunay ang PRC ay kasalukuyan ngayong nagkipag-ugnayan sa lahat ng mga probinsya yung posibilidad na i-extend po natin ang serbisyo ni PRC. In fact, nag-open po kami ng isang service center. Ito yung so far pinakamalaking service center sa buong Pilipinas po, yung PRC Service Center sa lungsod po ng Kawayan, at ito'y aming binuksan noong October 2024, at ito yung pangalawa na service center bukod sa meron po tayong service center po sa Santiago. Pero meron po din po kaming exploratory talks with the provincial government of Nueva Vizcaya for the possible establishment also of additional service center na at kami po ni Governor Jing Gambito ang nag-uusap para po iparating at ilapit natin ang serbisyo ng PRC sa lahat po ng probinsya, ng posibilidad po na lahat po ng serbisyo ng PRC ay hindi lang po sa mobile service siya ilalatag, kundi ilalapit na po, magbibigay po tayo ng opisina doon sa mga probinsya pong aking nabanggit na kasamang Jean. Ganyan po ang serbisyo ni PRC. Ilalapit po natin sa ating mga kababayan na malalayo para hindi na po sila pupunta sa regional office para lang makipag-transact. Ilapit po natin sa kanila. Yeah, especially sa Batanes, sir, na naalam naman natin na napaka-costly po ng transportation, na instead of going here into Gigirao or dito po sa mainland, ay kayo na po ang pumupunta doon po sa kanilang area. Sir, does this mean po ba na dumadami din yung ating mga professionals who are needing the services of the Professional Regulations Commission po? Yes, ma'am. In fact, dala-dala po ni Ma'am Weng. Si Ma'am Weng po ang chief ng Licensure and Registration Division. At yung mga statistics po ay nasa kanya. At ikumpara po natin sa mga previous na conduct po ng examinations, ay yearly po talagang nag-increase ang number of examinees. In fact, since that time na meron po tayong problema sa kalusugan nung panahon po ng pandemic, nadagdagan po ang examinations na ikakandak natin dito sa ating rehiyon. At yung dagdag po na examinations na yon, dahil meron pong minimum kaming number of examinees for us to conduct the examinations, ngayon po, regardless of the number of examinations po, ay ikakandak na po natin dito sa region. Dahil po ang PRC ay nagde-decentralize po siya ng mga serbisyo, at
lahat ng ito ay atin pong idulog sa ating mga mamamayan, Ma'am Jean. Thank you so much, RD. Si Bombo Marvin ay may katanungan. Yes po, thank you so much, Ma'am Jeanette. Good afternoon, RD. No? Nabanggit ninyo kanina na mayroong programa ang PRC sa mga OFWs na papaalis na, no, na wala pang CPD earnings. So, paano na din after na ma-renew sila, ano pong next ho dito? Kasi pinayagan nga natin sila. And then, maliban ho doon sa mga papaalis ng mga OFWs, how about sa mga ibang mga professional na nasa ibang bansa na nangailangan ho ng services po ng PRC? Ano ang programa din ng PRC about para sa kanila naman, sir? Actually, sir, yung CPD, yung Continuing Professional Development, ang PRC po, na-analyze po niya kung ano po yung trainings doon, kung saan po sila connected doon, kung saan po sila nagtatrabaho. Credited po yun, kinoconsider po ni PRC, yun po yung self-directed na kinoconsider natin yung training nila doon. And one of the reasons na kaya sila nakakapag-renew na wala pong masyadong abala sa kanila, ay binibigyan po natin sila ng pagkakataon na magkapag-renew. Exempted po itong mga OFW po sa requirements po ng CPD. Sir, how about po yung mga nasa ibang, yung mga nasa ibang bansa na ito nga nangangailangan din ng, like for instance, itong license, kailangan na mag-exam. Ano din po, may offer din po ba ang PRCs para sa kanila, sir? Ang ganda po ng tanong mo, Sir Marvin. No? Kasamang Marvin, in fact, na masaya akong ibahagi sa inyo na nakasama po ako recently sa pag-administer po ng Special Professional Licensure Examinations. Ito po yung sinatawag namin na SPLE. In fact po, ito po ay prior to pandemic na institutionalized na po ito ni PRC. Ito ay convergence program po ng DFA, yung POLO dati na ngayon po ay DMW. At si PRC nagkakandak po ng examinations mostly sa mga countries sa Middle East at saka ito pong recently may nadagdag pong Taiwan at saka po yung Singapore. At ang layunin po nito ay ilalapit po natin ang serbisyo ng gobyerno, magpakandak po tayo ng examinations doon sa mga kababayan natin na qualified po na kumuha ng pagsusulit, kagaya po ng nurses, teachers. 21 board examinations po yung kinandak po namin sa Singapore para doon po ay pag nakapasa sila, mayroon po silang chance po na makikompete sa labor market. Yan po ang purpose noon, Sir Marvin. So, ilan po yung mga na-cater po natin ng mga OFWs na nag-take ng examination? Ang nag-apply po online ay 280 sa 21 board examinations at ang kumuha po ng actual na pagsusulit ay 236. Kasamang Marvin. At saka masaya po akong ipamalita po sa inyo na tuwang-tuwa po ang ating mga kababayan na nailapit po natin ang examinations sa Singapore po. Ano pong yung pinakamarami na mga takers dito, mga teachers, mga nurses, mga ganun? Ang pinakamarami po, Sir Marvin, ay nurses. Almost 110 po yung kumuha ng pagsusulit. At pangalawa po yung teachers. Thank you, sir. Si kasamang Manager Cadel ng DCCV. Ano po yung mga bago na mga profession na kinakandak na po dito sa region, aside from yung mga dati po, sir? Ma'am Weng, ikaw na sasagot. Ayan, si Ma'am Weng ang sasagot. May mga ilan na in-include na sa examination gaya ng master plumbers na dati yun ay hindi nakalagay sa examination natin. Then
yung CBLE natin, yun yung program namin ngayon na i-open namin later. Ipapilot namin yung CBLE po is Computerized Board Licensure Examination, na ipapilot natin yung Librarians Licensure Examination. It will be on September 4 and 5. Hopefully, maganda ang magiging resulta ng ipapilot natin CBLE po. And so far naman yung master plumbers lang yung added sa ating examination, at may mga plano po kami na lahat ng mga examination na kinakandak, ilalagay na din natin sa next na calendar of examination para kung sakaling ma-reach natin yung at least 50 examination applicants for that exam, ikakandak natin po, sir. Ano po pala yung status ng accountancy examination? Okay po pa ito dito sa region, or medyo, kasi ang sinasabi po nila is mahirap at konti lang po yung pumapasa? Yun sa percent ng passing natin, sir, national naman na yung result. So far, medyo talagang mababa ang result ng CPA po. Ito yung katunayan na mahirap talaga yung examination ng mga accountancy, sir. Thank you so much, Manager Cadel. Ma'am, balikan ko yung sinasabi nyo kanina na ipapilot nyo. Ano po ba dati? Bakit po? Wala po bang ano dati dito, ma'am? Wala, ma'am. Yun yung first pa lang na i-open natin, yung CBLE, Computerized Licensure Examination. It will be on September, librarian, ma'am. Yun yung ipapilot muna natin. Yes, yes, sir. Idagdag ko po doon sa computer-based licensure exam ang tawag, CBLE. Ang konsepto po ng CBLE, dati kasi paper and pencil yung mostly lalo na yung mga big exams, no. Ang PRC kasi ay ito'y tugon sa digitalization initiative po ni Pangulong Bongbong Marcos, na ang serbisyo po ni PRC ay almost 98% na pong digitalized. So, in fact, mabilis na po ang serbisyo namin dahil lahat po basta nakapag-online ay wala na po talaga siyang manual. Ang susunod po namin na i-digitalize ay yung change of status, na i-roll out na po natin yan few months from now. At ito nga, mag-i-implement po tayo ng computer-based licensure exams. 100% na po siya na digitalize pag nakapag-conduct po tayo ng licensure exam through computerization po. Sir, ano may sinasabi po kayo kanina, sir? Yes, in addition lang doon sa ating computer-based licensure examination. Kaya yung tanong mo kanina, Jean, it's piloting kasi first time in the region na ikakonduct natin ang licensure examination using a computerized system. So, kung tayo po ay aware naman na lahat ng licensure examinations for that matter in the past ay paper and pencil. So because of the technological advancement that we are having now, at saka yan po ang direction ng PRC for automation ng lahat ng mga aktibidades namin. One of the major activities na gusto pong pasukan ng ating commission ay ang pag-conduct ng licensure examination sa pamamagitan ng computer-based licensure examination. So, ang sabi ni Weng kanina, mag-start tayo sa board ng librarian. And then, to follow na po yung iba. Kung bakit ganun po, nakakalendar lahat kasi ang licensure examinations natin. And at the same time, may limitations tayo as to the number of the laptops that we are going to use. Kaya medyo, since piloting ito, we are geared towards observing kung ano pa ang mga kailanganin ng ating Region 2 as far as the computer-based licensure exam is concerned. Will you follow, sir? For the next year, is lahat na po ay computer-based na tayo, sir? Ako po, yes po, sige, sir. Ang unahin po natin yung mga maliliit lang po na boards. Kasi hindi pa natin kakayanin yung mga big like what, boards, kagaya po ng mga teachers and cream
Ang unahin po natin, yung kagaya ng librarian na binanggit ni Ma'am Weng, midwives, mas maliliit pa muna ng boards until such time that we will be implementing later on the possibility na lahat po ay magiging computerized na po. Yeah. Thank you so much, sir. Yes, sir. Bali, ang ating pinag-uusapan ngayon ay yung process, no, ng how to operate the computer base. But at the same time, dito ang FAD to give us update kung ano mga infrastructure needs ng computer-based licensure examination. Yes, ma'am. Pa-share po. Since na mag-uusapan natin yung tungkol sa computer-based licensure examination, so we are happy to inform you that as of April 30, 2025, yung cumulative actual accomplishment na nagawa po sa ongoing construction ng ating testing center ay nasa 82.51% na po siya. So, given this data, at nasabi na rin po nila na meron tayong pilot test to conduct the exam on September 4 and 5, 2025 for the librarian licensure exam. I hope that we will be able to cope with the timeline set for the construction. So since 82.51%, a little percentage na lang naman po ang tinatapos. So while ongoing ang construction po ng building, meron din po tayong ongoing procurement for the amenities ng ating CBLE building, which include the following. Meron tayong ongoing procurement for laptops kasi yun po yung kailangan natin. We also have the structured cabling na isi-set po nila prior nung conduct ng exam. And then, actually, almost done na po tayo doon sa cubicle partition natin. So, there will be 4 floors yung ma-occupy doon, equivalent to 120 units. 120, but we will buy 125 for the reserve yung 5 po natin. So, ganun po yung preparation na ginagawa po natin sa PRC Region 2, particularly po sa Finance and Admin, in support doon sa program to conduct the computer-based licensure examination po natin sa PRC Region 2. Implementation po ng CBLE po. Ito po ay fully equipped siya. Fully air condition, yung amenities compared dito po sa paper and pencil na medyo dito sa atin ay yung mga ibang schools kasi hindi siya air condition. Yung convenience talaga ng examinees po ang inuuna natin at binibigyan po ng konsiderasyon para po conducive po yung room for kasamang examinees po natin. May karagdag katanungan si Kasama Kadel? Yes, ma'am. How about the fee? Yung examination fee? May pagbabago o mas mataas po dito sa binabanggit niyo pong computerized based examination, sir? Ay, sir, wala pong pagbabago kasi po ang fees po natin ay naka-fix po yan na pinapa-approve natin sa Department of Finance. Kung ano po yung existing po ngayon na fees, na 900 sa baccalaureate at 600 sa non-baccalaureate. Yan, ganun pa rin po. Wala pa po siyang, hindi, sa update po namin, wala pa pong increase po sa examination fee. Thank you so much, Manager Cadel. Si kasama ng TJ ng Northern Bulletin. Good afternoon. Yes, ma'am. Thank you. Good afternoon sa ating lahat. Sa IPO at saka APO, kung may common project, especially yung mga big projects sa grupo ninyo, sir, at magkakaroon po ba yung pag-uusap, pagtulong-tulong na kailangan ito yung gagawin natin? Mga recommendations, meron bang ganun sa organization natin, sir? Yes, sir. Being a member of that IPO, you must to oblige to bow for the organization. So, meron authority na pumapasok sa bawat isa. So, by law, you must to abide being a member for the IPO. So, go hand in hand. Kung ano maging problema, solution ng lahat. So, all the professions that member of the IPO, mag-usap-usap po. So, may transparency. Huwag lang po sa bidding. Yes, sir, nabanggit ko kasi ito. No? Yes, sir. Kasi nauso rin ngayon yung mga malalaking project. Yes, sir. Ito po ay kailangan ng
pagtulong-tulong ng mga organisasyon, ng mga profession natin, at kailangan maganda yung labas, no, yung proyekto. Para sa ganun ay doon sa grupo natin ay hindi naman natin mapaya na ito po yung nagamit at kayo po yung natap na doon sa gagawa. Yes, sir. Kasi karamihan po ngayon talagang nakasalalay sa inyo yung mga gagawin nilang infrastructure. Yes, sir. Sampung nadalay. To the extent that, sir, is yung project lang ng DILG. Did you remember the implementation of the yung NTF-ELCAC, Farflang Barangay, dinadala ang proyekto. Kasali po kami doon nagmo-monitor. SBDP. Ay po, SDBLG. Kasali po kami. And I'm the one representing the NGOs through the IPO. Sir, may karagdagan kang... Yes, Jen. Napaka mahalaga po yung tanong kanina ni Ginong Tano. No? Preliminary, ang gusto nating ipahatid po sa ating mga listeners, ang APO, yung independent organizations, ay magiging isa through the IPO. And so, ito, meron na kaming mga projects or activities. Subalit hindi pa ganun ka taas ang volume or ang kadami. Pero we started like yung tree planting, nandyan po sila. We have to work together kasi may mga activities na align po sa PRC activities natin. So meron din yung medical dental mission, nakasali ang health and allied services. And then if we could remember, we remember in the previews, meron ding participation like yung sa architects and sa PCAP, wherein we went to a barangay, nag-conduct sila ng mga orientation or training, something like that. So napakagandang pagpanimula po yun. Now we are talking about mental health, and dito papasok naman yung sa psychology or mga psychologists natin. In other words, using itong mga practitioners natin, kung ano po yung mga services na kailanganin natin, we can just call them or extend our invitation sa kanilang mga organizations for us to work collaboratively para makamit natin yung ma-achieve natin yung intention natin to serve the people on a wider scale. Yun na po. Thank you so much. Sir, may karagdagan ka, Ardi? Kami po ay inaanyayahan po namin kayo lahat na makilahok po sa aming fellowship night with the accredited integrated organizations po ng mga professionals na gaganapin po sa June 19 sa amin pong opisina sa 3rd floor. June 18, sorry po. At inaanyayahan po namin si Director Angeli, kayo po Ma'am Jean, at mga partner natin sa media na lumahak po sa aming fellowship na ito po ay festive na activity po. Lahat po ng mga opisyales ng mga iba't ibang accredited organizations, professional organizations po ay lalahok po dito at para po makabanding po natin sila para hindi po palagi na trabaho, Ma'am Jean. At itong PRC Week, dito po namin talaga binubuhos na kami ay maibalik naman sa kanila yung aming pasasalamat sa gaganapin pong fellowship night at dahil po sila ang aming palaging kaakibat sa mga programa po ni PRC. Hindi po maging successful si PRC kung wala po kayo na partner namin, lalong-lalo na itong partner nating taga-media at mga kasama natin, mga professionals. At nagagalak kami kung merong pong mga feedback, doon po kami umuhugot, doon po kami kumukuha para mas mapaganda po ang serbisyo ni PRC. And thank you so much po, Ardi. And kasi nakikita ko yung DNR, sir, pero may we also hear from them kung ano po yung participation po ninyo, no? As well as yung sa
ano yun, yung sa architectural United Architects of the Philippines, UAP, yan. May we know din po yung magiging part po ninyo on the celebration of our PRC anniversary, ma'am and sir. Yes po. As had mentioned a while ago, ma'am, there will be a tree planting activity on the 25th. So June 25 is also Arbor Day. So on this day, we encourage the planting of trees. So this is celebrated talaga para ma-inform ang tao kung ano ang importance ng trees sa ating buhay. So, tree planting activity will be conducted. So, the tree planting activity that will be conducted in Centro 1 po is with partnership po with the Society of Filipino Foresters. So, we will be planting around 300 trees sa Centro 1 po. And also, site preparation activities will be conducted on the 19th, 20, 23, and 24. And at this moment, we would like to thank the PRC po kasi every time na may tree planting activity, may equivalent po na CPD units ito for the foresters. So, maraming salamat PRC for this accreditation po na binigay for the tree planting activities. Gusto ko lang susugan sinabi po ng ating mga kapatid from DNR, especially yung sa group ng foresters. For the information of everybody, lahat po ng professions na mag-attend in that tree planting will be given CPD points. As mentioned sa isang meeting kahapon with the chairman of the Board of Forestry. Only that, meron tayong konting guidelines tulad po ng pag-attend ng webinar, no? For that matter. And at the same time, kung maari po ay ating i-arrange po yung mga mag-attend per profession so that the attendance sheet will be gathered per profession para mas madali yung pag-submit ng kanilang mga pangalan for their CPD points. So yun lang siguro ang aming request sa mga individual APOS and DNR para makapagtrabaho tayo ng smoothly for the CPD points ng ating attendees. Thank you. Yeah. Thank you, sir. And may we also hear from the UAP, sir, architect. Message mo yung CBLE building po nila, doon po kami para doon sa pag-inspect kung tama ba yung mga specification na ginawa ng contractor. So kami po gumagawa ng mga punch list, tumutulong din po kami kung may mga hindi po magaganda o maayos na finishes or pati doon po sa mga disenyo po niya. So far, yun lang naman po yung mga nitutulong pa namin at nandun po kami para tumulong lagi para sa PRC, lalo na yung mga hanay ng mga arkitekto. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you, sir. Yes, sir. Padagdag pala sa ni Architect Gumabay, no? Kaya kami nagpapasalamat sa kanila. Tuwing meron infra project ang PRC, talagang tinatap po namin yung mga different professional organizations, lalong-lalo na sa mga infra na wala naman po kaming infra arming sa PRC. Sila po ang tumutulong po talaga sa amin. Kaya yan po ang kagandahan na mayroong professional organizations. Dahil kagaya ni Architect, tinatap po namin yan. For free, Si sir. Engineer Tarnagan, tinatap din namin siya sa electrical. At mga taga-DPWH na engineers, sila po tumutulong sa amin talaga. Ilan lahat, sir, yung ating AIPO? AIPO pala. AIPO. Apo. Ilan lahat sila, sir? May number ka? Active silang lahat and they are extending services based from their practice of profession. Ilan lahat ang ating mga accredited? Right now, ang active sa Region 2 ay mga 22. From the 46 different professional groups. Meron tayong 46 professions in the Philippines. But yung iba kasi, although existing, hindi sila ganun ka-aktibo, which is one of our target
is to make them active sa region. At ang isang solution natin diyan ay to give them some activities like yung nabanggit kanina na socialization night with them. And practically, this is for all those APO officers and members para makahalubilo namin sila sa pagkakataong iyon. Sir Benji? Yeah, I would like to ask kay Sir Alilam, no? May mga cases na ba ng mga professional license here in Cagayan Valley na canceled na-revoke because of some cases involving this professional? Meron po. Kasi ilan na po yung nakwan siguro? At tanggalan? Do we have the data? Usually po, ang pagka nag-accept po kasi kami ng case dito based on the merit of the case po ay meron na po kasi tayong hearing officer dito sa region. And hindi po kasi siya dahil may sakit po yung lawyer na. But bibigyan po namin kayo ng data as to the number of the existing or the active cases filed in the regional office po. Okay, thank you. Dumadami ba, sir, o bumababa? Mula nung na-decentralize po ang hearing ng cases, dumami talaga. Dumami kung dito po sa region. Dahil dati, tinatanggap lang namin, ina-accept lang namin yung cases filed, then pino-forward po namin sa central office dahil wala in the absence po ng mga lawyers. Pero dahil meron na po kaming mga lawyers dito, ay of course dumami po ang mga case being heard in the region po. Common cases, sir. Top 3. Top 3 cases. Let's not mention the quantum professional. Basta ano yung mga main reason? Top 3 siguro, sir. Iba yung pupunta ng tanong. Mahirap na. Top 3 cases siguro, sir. Sa top 3 cases po, sa profession po nila. Profession ng mga injured. Opo. Amin na lang. Meron na isa sa amin. Sa merit po ng case, hindi po kami makapag-comment dahil kinancel nyo revoke nyo last year. Actually, ang bottom line is basta yung nag-dwell lang si board kasi ang unang pupuntahan yan sa practice of profession. So kung ano yung mga mandato nila doon sa practices of profession nila, doon sila nadadali kung meron yung nakikitang major violations or violations for that matter. So for example, si Sir, baka merong maibigay. Sir, to be share with you, one of my members in Region 2, Engineer Pastores, already revoked last year. And we dragged with the resolution, being a one officer a grievance committee of the Region 2, I'll be the one also to endorse to the PRC for the grounds, supposedly suspension. But bring it to the National PRBC, the resolution comes revoked. Now under appeal sa judicial proceeding. So we have 3 now. Last year, 2, Pastores, Caballero, United. Ang naging ground is malpractices. So sila, pirmatology, yung ground namin sa amin. Iba nagkakandak, sila yung pumipirma without their presence. So yung sabi namin, bentahan ng profession. Babayaran lang yung signature, sir. Bigyan lang ng 2.5. 7.5 to 10,000 ang per lot. Ngayon, nagkaroon ng mali. Hindi nila harapin. Hanggang sa mahulog at maging gulay ang profession namin. So nag-file ang member ng per chapter, finailan sila, dinala sa region, doon na nakandeleche na. Yun ang nagiging ground. Most of it, malpractices. Tama din naman, Sir Benji, no? Para hindi naman yung pagtingin sa profession nila as hindi basta-basta. Kasi the fact that we're professionals, dealing with professionals. Anyone can share also? Actually, sa unang bugso po ng mga kaso, ang nakikita namin ay dumadaan naman siya sa tamang proseso insofar as dinggin siya ng association nila, ng organization nila, didinggin sila ng board, didinggin sila ng legal department or office ng central office, something like that. So, hindi naman siya ganun na outright na mabibigyan ng penalties. Depende sa
weight nung kanilang nakaharap na isang pangkaso laban sa kanila. Yung gravity, oh yes. Yes, kasama ka, Del. Manager. Wala pong impostor o yung peke na naidulog po sa Professional Regulations Commission? Meron po. Usually, ang NBI po ang nag-endorse po sa amin yung mga fake na practitioners po. At binibigyan po natin agad yun ng aksyon. At sila po, si NBI, tapos inirefer na din po nila sa korte. Nagbibigay lang po kami ng certification na hindi talaga sila, wala po sila sa data ni PRC po. Sir, last question from my end. We're now around 50 decades na po tayo. And so far, ano po yung tingin nyo yung pinaka the best po or pinaka achievements po or milestone na na-achieve po ng PRC for the last 50 years? Actually, ma'am, ito pong pinabilis po natin ang serbisyo ni PRC. Kung makita nyo po, wala na pong pila sa PRC. Kahit po peak period of applications, wala na po talaga siyang nakikitang pila. Dahil po, unti-unti po namin pinapaganda po ang serbisyo ni PRC. Dahil nga po dun din sa mga feedback na nare-receive namin, LARDS 888, diyan po kami at sa inyo po. Diyan po namin, yan po ang basis namin, kaya po pinapaganda po natin ang serbisyo. Kaya ako po ay pinagmamalaki ko ang aking team na napaka-competent po nila, kahit puntahan po ninyo sila. 24/7 itong tatlo. Ako siguro, kung 24/7 kayo, i-times nyo na yung 24/7. Ganyan po si PRC Tugigaraw. At across all the regional offices ng PRC, pinapaganda po natin ang serbisyo dahil nga ang sinasabi po natin, pagandahin po natin ang serbisyo para dito po sa ating programa. Ito pong bagong Pilipinas na sinasabi. Para po ang image po ng mga kababayan natin sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno ay maiangat naman kahit papaano. Okay. Yes, Sir Benji. Okay. Anybody can answer this question. Aside from our being nakaramot sa Ilocano, we are really deep-rooted in our culture, in our traditions, and especially this happens abroad na other races, inggit na inggit sila sa professional paggaling sa Pilipinas. In your own opinion, I think the same naman siguro na course sa abroad, the same din dito. So, what is the it in the Filipino professional na hinahangaan siya abroad, talagang believe sila aside dun sa cultural heritage natin. So, what do you think really makes the professional Filipino professional in the respective fields overseas? Anybody can answer. Tama po kayo, sir, kasi ilang beses na po akong may pagkakataon na idulog natin ang serbisyo ng PRC sa mga kababayan natin overseas. At ang alam natin na ang mga Pilipino ay passionate. Totoo po yun na ang mga employers natin abroad ay pinipili talaga ang mga Pilipino dahil po sa puso ng Pilipino pag nagserbisyo. Regardless kung Pilipino man yan, foreigner man yan. Kaya nga gustong-gusto tayo dahil pagka tayo po nagtrabaho, yung competence po natin, hindi lang po yung matalino, kundi po yung ating pagka-conscientious, yung pagka-masipag ng Pilipino. At yan po ang ating iyayabang sa ating mga counterparts na mga ibang bansa na pagka po mayroong mga ibang lahi na for example, mag-a-apply sa ibang bansa, pinipili po talaga nila ang Pilipino dahil po nakatatak sa ating puso ang pagservisyo regardless po kung kababayan ba natin yan o ibang lahi po yan. Yung pagka-passionate ng nating mga Pilipino, yung kindness po ng Pilipino pag sila ay
ay nagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente or pasyente po. Last question from kasamang TJ. Connection siguro doon sa ano ni Sir Benji. Sir, doon sa creation po ng K-12, no, na nadagdagan po yung ng 2 taon doon sa ating pag-aaral. Ito po boy ay talagang kumbaga ay competitive na o kaya papantay na tayo doon sa ibang bansa. Yes. Base po doon sa ating mutual recognition agreement na kaya po tayo nag-K-12 dahil po para ma-recognize po ang ating program. Kaya po tayo nag-implement po ng K-12 no dahil yung sa kahit gaano ka-competent ang ating workforce no at compared sa mga ibang Asian neighbor countries natin na K-12 po sila ay hindi pa rin ganon ka-competitive yung sahod kung magagaling sila sa K-10 compared dun sa K-12. Yun po yung one of the reasons kaya po tayo nag-implement ng K-12 para po ma-recognize po yung program natin dito sa Pilipinas po. Ayan. Go. Sir, sa PRC may ano pa tayo na mag-recommend? Kasi kamakailan, sir, doon sa mining forum, kinulang po tayo ng, anong tawag dito? About sa mga, kasi dumadami po yung mining company dito, no? So nagkakaroon sila ng, dapat mining engineering. Pero kulang po tayo, kulang sa offer sa mga universities. At 2 lang yun nababanggit kasi doon, Batangas University at Quezon University. Pwede bang mag-recommend ng PRC na ganito dapat ang i-offer ng State University sa pag-ganot, mag-iro naman tayong ganon. Ganito. Sa CHED po. Sir. Hindi pwedeng sumagot. Napakaganda observation na Pero one major activity ng PRC po sa Regulation Division ay ang inspection and monitoring. And in that inspection and monitoring, ang ginagawa po ng PRC Regional Office ay nakikipag-tandem po sa PRB, Professional Regulatory Boards, para tignan ang mga course offering ng higher institutions, no? At kung nakikita nila ang need within the region, then they recommend na dagdagan yung number of enrollees ng ganitong program, or kung ang pangangailangan naman is on a national scale, kung pwedeng mag-add ng program sa other subunits nila, something like that. Now, doon sa tanong mo kung mag-recommend ng practitioner, you mean? Or anong i-recommend ng school? Offers. School offering. Ganun nga po. Ilalagay nila yan among the recommendations ng board kung ano ang dapat gawin ng paaralan o eskwelahan. So kung yun nga there is a need to increase the number of enrollees, then ilalagay nila yan sa kanilang recommendations. And then ifa-follow up nila yan in the next year or next 3 years kung may ginawang action si eskwelahan. In other words, developmental yung approach ng PRB at ng PRC to help yung community natin in increasing the number of our graduates or ma-employ within the region, na ito ay makakatulong sa industry needs later on. Apo. Okay, with that, sige, last. Ay, si sir. Sige, sir. Sige po. Sir, actually, maganda yung tanong mo kasi I'm deputized mining engineer. And I roll the entire region 2 for the mining industry. Ako yun. Yung Sinjir Kalimag na naririnig nyo, ako yan. Buong region, galing ako sa Zambales, Davao, Holo, Karaskal, lahat inter-Philippines. Nalibot ko na. Actually, 2004, St. Louis already opened because I'm the main petitioner for the enrollees to be enrolled. Inopen ko yan, nagbayad akong 50,000. And there's 12 student na nag-apply, maka 13 ako. So, natapos ko yung mga minors ko, ito yung 12, nagkaroon ng problema, nawalan ng teachers. Oh, see. Binayaran ko tong Bureau of Mines, si Engineer Mangawang, si Director,
na nasa US na kasama, counterpart ko yan eh. And Engineer Prado, biglang napunta, pag-retire, napunta ng mining company na wala na yung teachers. So anong ginawa namin? Na-dissolve. Oh, sayang. So maging problema natin dito is professors. Maraming enrollee dito kasi ako yung nag-i-invite. Marami ako na-enroll. The problem is professors. Yes. Yeah, actually, may 12 na bago. Na-engage ako sa summit nung meeting sa Marriott. Thank you so much, Kasamang Kadel. So before we end, sir, may we hear, sir, baka may mga announcements po tayo or other information na gusto po natin na i-share sa ating mga listeners po. Baka may announcement ka? Okay, mag-start na lang sa amin, sa Regulation Division po. Before we give our announcement, magbigay lang kami ng data as to our report tungkol po sa mga accredited CPD providers in Region 2. From the start of the year, January to the present, meron na po tayong 37 CPD accredited providers. Ilan, sir? Pakiulit po. 37. And with that provider, nakabuo po ang providers na ito ng total of 200 accredited programs from January to May of 2025. And on the other hand, sa inspection and monitoring activities po ng ating tanggapan, umabot na po kami, today is June 17. So far, we finished 71% of the total scheduled or calendared inspection and monitoring for Region 2. So with that, we are enticing, we are inviting ang iba't ibang public and private organizations, including associations po, if they wish to be accredited as CPD provider or source of the seminars, trainings, and conferences. We are open to accept them and at the same time extend po ang technical services for them to be able to fast-track their application para sa accreditation ng kanilang CPD provider. So that will be all from Thank you, sir. LRD naman, ang ongoing na application for licensure examination for teachers, magbubukas na sa Lunes. Then yung deadline of filing hanggang Hunyo 23, June 23. Ay, June 23 mag-i-start, sir. Then yung deadline will be on August 11. And date of examination will be on September... Hindi ko makita. Yeah. September 21. Then, sa LET yun po. Tapos sa criminologies, ongoing pa ang application at ito ay magtatapos sa Friday po. The examination will be on August 1 to 3. Yun lang po sa LRD. And for the final, yes. Administrative Division po, ano, kasi nasusundan ko lang yung nabanggit kanina regarding sa establishment ng Offsite Service Center. So for now, we have 2 service centers in the region. We have the Offsite Service Center in Robinson, Santiago, and then we also have another service center, newly established lang po siya sa Kawayan. So, in partnership with LGU Kawayan po. So, for the transactions processed in issued, para magkaroon po tayo ng picture or idea kung paano ang, kumbaga, ratio na or impact ng service centers sa transactions natin in the regional office. Ibibigay ko po sa inyo itong data na ito for the topmost services that we catered. So we have application for exam, we have initial registration, renewal of PIC, certification, and authentication. So for application for exam, ang distribution niya po, out of 7,332 na total from January to May na transactions, ang na-process ni Kawayan ay 878. For Robinson Santiago ay 1,288. And for
Tugigaraw naman po, 5,166. So you could just imagine na kahit paano, we bring the PRC services closer to our stakeholders. Kasi with this number, kung dadalhin lahat ito sa PRC Tugigaraw, hindi po kakayanin with the limited space that we have. Okay. And then we also have initial registration. So there are 8,209 na total. And ang Kawayan, processed and issued 1,607. And for Robinsons, it processed and issued 2,108. And for PRC Tugigaraw, 4,494. So madami po siya. And for renewal of PIC, ito yung malaki. 16,955. For Kawayan, 2,473. And for Robinsons, 4,469. And the remaining of that, sa Tugigaraw na po. And for certification, ito yung isa sa bulk po. We have 21,996. For Kawayan, 3,461. And for Robinson, 6,927. So yung mga ganun na figures po, we can appreciate kung ano yung number na kinikater ng service centers po natin. So, hopefully, mag-materialize yung nabanggit ni Sir Jan kanina na there will be another service center that we will establish in Nueva Vizcaya naman po. So, yun po yung ano na. Thank you. And back to Sir sa kanyang announcements or message, Sir. Yes, nabanggit ko naman na lahat po PRC. At kami po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. Pagpasensyahan niyo po kami kung mayroon pa kaming hindi... kung may pagkukulang pa sa PRC, pero kakayanin po namin na ang aming serbisyo ay pagandahin at mapalawak pa at may dulog po natin lahat, lalong-lalo na sa mga kasulok-sulukan pong bahagi ng ating rehiyon. No? At maraming salamat, lalong-lalo na kay aking kaibigan na si RD Angeli, no? Napakagaling at nakapasa at pumasa siya sa CES board, no? At kayo po na aming mga partners, kaya yung sinasabi ko kanina na ang pag-improve po ng serbisyo ng PRC nakasalalay po sa inyo. Dahil dun sa mga feedback ninyo na dun po kami, dun po ang basis namin para mapaganda, mapa-improve po namin ang aming serbisyo. At higit sa lahat, ito mga partner namin na mga professional po na laging nakasubaybay sa amin at lagi pong tumutulong. Every time na meron pong programs, activities, and projects ang PRC. At wala pong pagka po tinatawagan namin siya at tulungan kami. Ito po ay concerted effort po sa aming lahat po ng serbisyo ni PRC na mapabuti sa ating mga mamamayan ay dahil po sa kanila, sa mga partner agencies natin. At ganun po, Ma'am Jean, no? Isa ka rin namang profesional ng PRC at isa ka rin regular na nagre-renew ng inyong lisensya. Kaya maraming salamat. At sa mga televiewers, maraming salamat po. At kung meron po kayong kailangan po sa aming opisina, ay open po ang office ng Regional Director po na tumanggap po sa inyong lahat na aming mga stakeholders. Nandyan po, kasabi ko kanina, nandyan po itong aking mga chiefs na tugunan lahat po ng inyong pangailangan. At magandang hapon po sa ating lahat. And happy 52nd anniversary ng PRC po. Thank you. Thank you so much, RD, at sa ating lahat na bumubuo ng PRC, no? And of course, ang ating mga accredited integrated professional org. Ang amin pong pagsaludo sa patuloy po ninyong adhikain na maiayos sa lahat ang ating mga, ano yung term na ginamit ni Sir Benji kanina? Ma-strengthen yung ating mga professionals, no? And of course, sa lahat ng ating nakasama dito sa ating studio at sa ating mga media partners at sa lahat po ng ating mga listeners, samahan po natin ang PRC sa kanilang mandato at congratulations po sa inyo sa patuloy na pag-i-improve po ninyo sa inyo pong mga serbisyo, lalo na
po yung walang pila na system, lalo na pong napabilis po ngayon. Isang malaking tulong po yan sa ating mga professional at sa lahat po ng ating mga mamamayan na nagsisik po ng serbisyo ng PRC. So muli sa inyong lahat, sa ngalan po ng ating Regional Director Angeli Mercado, ako po si Jenny Valentin Bakiran. Magandang hapon po sa ating lahat. Ha?